Hi guys, good morning! Welcome back to my channel. Medyo matagal-tagal din na hindi ako nakagawa ng video. Medyo na busy kasi sa baby. So, kamusta kayong lahat? So, magto 2 years na kami dito sa Indiana this coming May. And actually, lilipat kami ng ibang state. So, i-share ko lang sa inyo yung mga realizations ko during our stay here in Indiana and yung sa mga um, magre-relocate dito sa Indiana, ano ba yung mga dapat i-check ninyo before kayo mag-decide na mag-relocate dito? Worth it ba mag-relocate dito? Okay ba dito? So, yung mga ganun. So, um, gusto ko lang mag-share, kasi may mga nakikita ako sa Lifora na mga questions doon na mga nurses na magre-relocate dito sa Indiana. Opo, so andito na nga yung maliit, mag-uumpisa na siya manggulo. Come here! Come here! Ayan. Oh, say hi. Hi! So, nung huling video ko, kasama ko sa baby pa. Then, malaki na, maingay pa. Hi, Snow! Hi! Ayan, nagsusnow ngayon. Actually, kahapon nag-snow din. Actually, yung weather dito, bipolar na rin. Dati sa Texas, ganun, may bipolar. Ngayon, dito naman sa Indiana, ganun din. So, akala namin, parang patikim na ng spring. Yung pala, bumalik na naman tayo sa winter. Pero malapit na. 1 month na lang. Spring na. Ayan guys, wala tayong magagawa kasi may bata. Ayan. So, actually, ang saya namin dito sa Indiana, okay naman dito. Oops, careful. Ayan guys, mabalik tayo. Putol-putol. Ganun talaga pag may toddler. So, actually, masaya kami dito sa stay namin. Tahimik yung naging buhay namin. Napakasimple. And siguro kung yung priorities namin ngayon is ano doon na tayo sa parang retirement age, okay siya. Pero kasi meron kaming um, ipapa-college this year. So, naiba. So, kailangan namin ng mas malaking income. So, guys, take 3 na tayo. Napakahirap talaga, no? Pag may toddler, at gusto mong mag-vlog, di ba? Yan ang rason kung bakit ang tagal ko hindi nakapag-vlog. So, first, nung nag-relocate kami dito, actually, chinek muna namin, magkano ba yung sahod dito? Ano ba yung profession mo? Magkano ba yung sahod? So, for example, sa akin as a nurse, chinek ko muna magkano ba yung sahod dito, yung prevailing wage ng nurses, and yung prevailing wage, depende yan. So, merong 1, 2, 3, 4, and then, depende pa yan kung ilan yung years of experience mo. So, dun magbabase yung offer mo. Para ma-check nyo online, meron naman ilalagay ko sa video natin diyan, flog.dol.gov. So ilalagay mo lang doon kung ano yung occupation mo, kung saang state, and kung saang county. For example, meron ka nang na-apply na hospital, saang county siya nagfo-fall. So ilalagay mo lang yon, may specific na numbers ng salary na lalabas. And katulad ko, yung husband ko is IR Tech. Ganito rin. So, sa medical field, depende kung anong occupation mo. So, ganun din yun. Chinek din namin. Kasi actually, siya yung may first offer dito, hindi ako. Ayan. So, yung salary, depende yan. Katulad sinabi ko sa experience, magkano yung prevailing wage. So, dito sa Indiana, depende. Sa akin, nasa 40s and above. Siguro malapit na dun sa 50. Konting kembot na lang. Kasi meron na rin naman akong 16 years of experience. Ayan. Medyo maraming times na nahinto. So, kaya overall, total 16 years.
Baka sabihin niyo, "Oh, ang baba naman." Depende kasi kung saang lugar at depende rin sa cost of living. So far, okay naman yung cost of living dito sa Indiana. Hindi naman siya mabigat. May mga inflation, pero okay lang. Ayan guys, so hindi nga tayo makapag-video ng maayos kasi may batang maliit, do. So, okay lang yan. Ayan, gusto niyang bitbitin ng bitbitin. So, mauuyog tayo ng mauuyog. Ganyan lang, baby. Yan. Opo. Oh. Kasi gusto niya nakikita yung sarili sa camera. Ayan nga guys, hindi tayo makapag-video ng maayos sa magandang pwesto. So, pagbigyan na natin yung maliit, ganun talaga. Oh, hello! So, pangalawa, sa una yung salary, no? I-check nyo kung lilipat kayo ng Indiana. Next naman is yung cost of living. Pwede nyo rin naman i-google. Actually, yung mga rate na apartment dito, depende. Dito sa amin sa Carmel, kung saan kami nakatira, nasa 1.6 pataas yung 2 bedroom. So, pwede na mag-increase yan ngayon. Pero, mga ganong range naman. Depende rin naman sa pipiliin mo. Pero dito sa, kung saan kami, para sa akin, affordable siya. Ayan guys. So, yung apartment namin dito, okay naman yung rate niya. Para sa akin, pwede na siya para sa 2 bedroom. Kasi maraming mga magagandang apartments dito na medyo mas mahal, nasa 2,000 plus per month. Pero dito sa amin, 1,621 lang kami. Noong 2024. Alam ko mag-i-increase sila ngayon. Yan. Gusto niya magpalit kami. Pasensya na kayo guys. Maingay talaga ang magiging vlog na to. Ganun talaga pag may toddler. Ayan. So yun nga yung cost of living. Actually, sa groceries naman, may inflation na talaga. So, pero para sa akin, mura pa rin dito. Actually, parang same lang din siya sa Texas. Yung presyo. Siguro, kung hindi ka sa Houston area, ayan, mga nasa suburbs ka lang, ayan. Para sa akin, okay siya, kung meron kang family of 2 or 3 or 4 na, yung both kayo ng partner mo nagwo-work. Actually, 1 year nga akong walang work. Almost. Mga 10 months. Kasi nag-alaga ako ng bata. So, asawa ko lang nagwo-work. Nasa medical field siya. So, na-survive naman namin. Praise God, no? And then, nag-apply lang ako last year ng work para makatulong naman financially. So ayun, so sa cost of living, yung apartment, wala namang deposit in advance dito sa apartment. Actually, meron lang yung admin fee, security deposit. Kung lilipat kayo, for example, sa May or June, ayan, start na kayo maghanap-hanap. Tapos, ang babayaran niyo na, for example, is, babayaran niyo muna yung first month. Ayan. Para lang ma-secure na sa'yo yung apartment. Ganon. Or may certain amount sila. For example, hindi ka May 1 lilipat, May 15. So, ang babayaran mo is yung May 15 onwards muna. Ano pa ba? Schools! Ayan. Siyempre, meron tayong mga anak. Kung meron kayong mga anak, grade school, ayan. Kung sila ay nasa high school na or nasa middle school or elementary, ayan. Actually, bago kami lumipat dito, nag-check ako sa niche.com, niche.com, ayan. I-check niyo kung saang lugar kayo lilipat and then kung ano yung mga schools doon. Ako, chinek ko yung overall niche grade niya. So, A+, ayan. So, yung anak ko, nung lumipat kami dito is grade 11 siya. Sa Carmel High School kami. Dun ko napili kasi maganda yung rating niya, no?
So, para sa akin okay siya and then gano'n din yung kanyang ano, gano'n din yung kanyang feedback sa school. Para nga daw pang college. Actually, medyo nag-struggle siya ng konti. Kasi iba yun from Texas. Iba rin um, yung dito sa Carmel. So ayun, i-check niyo do'n kung ano yung mga schools na okay, na maganda, ayan. Makakatulong 'yun sa pagpili ninyo kung saang area niyo gusto lumipat as family. Sa'min kasi kahit 30 minutes yung drive ng asawa ko papuntang downtown, dun siya nagwo-work, pinili pa rin namin dito sa may north side kasi maganda yung ayan guys, so sana matapos natin yung video na 'to. So, saan na nga tayo? Dun nga sa schools. So, pili kayo. Para sa akin sa akin kasi ang ginawa kong priority is makakuha ako ng magandang school. Makahanap ako ng magandang school, dun kami maghahanap ng apartment, and yung asawa ko na mag-a-adjust sa kanyang pagda-drive. So, ganun yung aking mindset noon, 'no. So, nasa sa inyo naman yun. So, ayun nga sa niche.com, i-check nyo na lang. And then, maliban sa schools, mabalik tayo dun sa apartment. So, para sa akin, piliin nyo yung magandang location ng apartment ninyo, yung safety, um, check nyo naman sa Google kung saan yung mga safe na lugar. Para sa akin, mas safe dito sa north side. Medyo magulo sa may east side and south side ng Indianapolis. So, para sa akin, ingat-ingat kayo pagdating doon kasi maraming mga barilan, mga ganyan. So, eto ay based lang sa aking experience dito sa pagstay kasi yan ang lagi kong nakikita sa news. So, para sa akin, mas safe dito sa north side. Pero depende naman sa inyo kung kaya nyo mag-drive ng 20 to 25 minutes papunta sa work, nasa sa inyo na yon. Kung may mga on-call kayo, ganyan. So, depende na sa inyo yon. Bahala na kayo. Pero yun lang ang mapapayo ko sa inyo, na doong sa mga side na yon ng Indianapolis, medyo magulo. Ayan. Tapos, ikaw pala yung mag-a-apply ng electric. Sasabihan naman kayo ng leasing office ninyo kung paano yung application, saan kayo mag-a-apply, ayan, tutulungan nila kayo. And then, sa apartment, check nyo rin kung ano yung mga inclusions. For example, may washer ba, may dryer, ganyan. I-check nyo kung ano yung may trash, ganyan ba, valet trash, ganyan. So, may mga iba pa bang fees maliban dun sa mismong presyo ng apartment? Ayan, ano yung mga additional? So, yun yung mga kailangan niyong tanungin pagkausap niyo yung leasing office. Magkano yung admin fee? Per head kasi yun. Kapag 18 and above, kasama na siya. So, yung iba 50 yung admin fee, kung tatlo kayo na adults. Ayan. So, yung mga gano'n. Security deposit, for example, kukunin niyo na siya, may 200, 250, depende. So, gano'n yung ano, gano'n yung kalakaran ng sa apartments dito. And then, kung lilipat kayo ng Indiana, i-check nyo rin. For example, may mga malls ba malapit, may mga parks. Sa akin kasi more on sa parks kami 'no, hindi siguro minsan nagmo-mall kami 'pag may mga kailangang bilhin or may kailangang i-check, ganyan. Pero hindi talaga yung sabi mo all the time. So, more on kami sa mga parks. Ayan guys, more on outdoor kami. Long drive, ayan. Ganyan kami, pasyal kami papuntang Chicago, puntang, Ohio, ganyan. Ayun. So guys, dito na ako mag-e-end. Patutulugin ko muna yung bata. So, ito lang yung mga tips ko sa mga gustong lumipat dito sa Indiana. Yan yung mga kailangan nyo i-check. At saka para sa akin, overall experience namin dito sa Indiana ay napakaganda, masaya, simpleng buhay. Good luck guys! Bye-bye, God bless.